Good morning everyone. So ito yung ating ganap tuwing umaga. Ito yung ating mga Glopis Tetra. Ito yung female at ito yung male. So bakit natin kailangan i-separate itong ating mga male at female? Kasi we are planning to breed pero hindi pa ngayon kasi kinokondisyon pa natin sila at matured pa natin sila. Nasa 3 months old pa ito, so kailangan pa natin ng 1 buwan para ready for breeding na sila. So paano nga ba mag-identify ng Glopis Tetra na male at female? So ituturo ko sa inyo ngayong araw na ito, and don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. So ito nga pala yung female. So kung saan napakalaki ng female at makikita natin sa kanilang tiyan na medyo bulky yung kanilang tiyan, and then yung kanilang head ay napaka-curve. I-compare natin sa male mamaya. So yan ang mga indication natin na ito ay female. And then ito yung male. So ito yung male. Kita natin sa male maliliit, tapos straight lang kanilang head. Hindi kagaya ng female, napaka-bulky ng kanilang tiyan at saka yung ulo. Parang hump na flower horn yung female. So bakit kailangan natin maglagay ng labarak? Ang labarak, ang purpose nito ay para ma-maintain yung quality ng tubig. So kinokontrol ito ang mga ammonia at iba pang pwede masira ang tubig. Yan. So nakikita natin napakalaki na ng mga male, pero hindi pa ito enough for breeding kasi meron silang stage na pwede na talaga silang i-breed. Makikita natin stable lang kanilang paglangoy, hindi ganun ka-aggressive kasi nasa matured stage na sila. I-compare natin sa mga mas bata pa sa kanila is kaya nito, napaka-aggressive ng langoy nila dito. Ito ay nasa mga 2 months old pa ito, so hindi pa ganoon kalaki yung mga mga tetra na ito at hindi pa ganoon ka-aggressive, no? So yun. At ituturo ko sa inyo din kung paano magkondisyon ng mga Glopis Tetra. Ang pagkukondisyon ng Glopis Tetra, so ang gamit natin sa pagbibreeding ay itong cage. So ang ratio ng ating breeding is 1 male and 1 female. Dito natin sila nilalagay at para hindi nila makain yung mga itlog sa ibaba. So ang pwede nating gamitin na breeding is yung container, itong planggana sa Bisaya namin dito, o itong container. So pwede mo dito i-breed yung mga Glopis Tetra, at advice ko sa lahat na mga gusto mag-breeding is takpan nyo yung breeding container para hindi sila mainitan. Mostly kasi sa mga Glopis Tetra is kailangan nila ng malamig at saka kumbaga madilim. Ewan ko ba kung bakit sila nagbe-breeding sa madilim, para siguro may privacy. Pero yun yung mga best na way para magkaroon talaga ng itlog yung mga breeding natin ng Glopis Tetra. So yan, sample lang sa, meron din tayong alternate na pinapakain itong na knowless na pellets. So ito naman ay floater din at tumutulong din ito na magkaroon ng protein yung ating mga Glopis Tetra. Pero napaka-expensive talaga nung koi na ito kasi mahal ito 150 ito Samantalang yun ay nasa 20 pesos per balot, pwede mo pa na makabili. So yun ang tips ko sa mga nagsisimula pa lang sa pagbe-breeding ng Glopis Tetra. So for more videos, comment down below kung ano yung mga katanungan natin tungkol sa pag-aalaga ng Glopis Tetra. Alright.